Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. Today on diary entry number 1141, in the evening, he gave me to understand how fleeting all earthly things are, and how everything that appears great disappears like smoke, and does not give the soul freedom, but weariness. Happy the soul that understands these things and with only one foot touches the earth. My repose is to be united with you. Everything else tires me. Oh, how much I feel I am in exile. I see that no one understands my interior life. You alone understand me. You who are hidden in my heart and yet are eternally alive. Sa gabi, ipinaunawa niya sa akin kung gaano kadali ang lahat ng mga bagay sa lupa. At kung paano lahat ng bagay na mukhang mahusay ay naglalaho tulad ng usok at hindi nagbibigay sa kaluluwa ng kalayaan, kundi kapaguran. Maligaya ang kaluluwa na nakakaunawa sa mga bagay na ito at sa isang paa lamang ay nakalapat sa lupa. Ang aking kapahingahan ay ang makiisa sa iyo. Lahat ng iba ay nakapapagod sa akin. O anong tindi ng aking pakiramdam na ako ay itinapon. Nakikita ko na walang nakakaunawa sa aking panloob na buhay. Ikaw lamang ang nakauunawa sa akin. Ikaw na nakatago sa aking puso at gayon pa man ay walang hanggang buhay. Alam naman natin na ang lahat ng bagay sa mundo ay may katapusan, pero alam lang natin yon. Hindi iyan sa bawat isang tao, karamihan, hindi iyan malalim na naunawaan. Alam lang, lahat may hangganan, may kamatayan, kahit paulit-ulit nating sabihin, yung mga yan ay pansamantala lamang, hindi yan magtatagal kahit paulit-ulit. Still, ang normal sa isang tao ay ang hangarin ang mga bagay na makapagbibigay ng kaligayahan sa kanya, sa atin. Wala makapagsasabi, no, kung meron man bibihira, na sinabing katulad ni Faustina, ang buhay dito sa mundo ay walang halaga, ang buhay dito ay hindi kaya-aya, no? Lahat ng tao, kahit na yung mga nasa pinakadulo, extremes, no? Yung pinakamahirap hanggang sa pinakamayaman, yung extremes. Lahat tayo, lahat yan, hahangarin ang pinakamasarap na buhay na maaaring ibigay. Walang tatanggi sa isang bagay na napakaganda, napakasarap. If you are offered or if you are given a very wonderful, amazing house, kompleto, no? Wala naman siguro ang tatanggi kapag ikaw ay binigyan ng isang napakalaking salary, hindi ka naman siguro tatanggi. Maliban na lamang kung sabihin ay basta etong gagawin mo, no? Pero kahit pa ano, isasapalaran natin, no? Para lang makamtan yan. Sino ba ang walang pangarap sa buhay, di ba? Kahit isang mahirap, may pangarap naman sa buhay yan na gusto makaahon sa hirap, na matikman ng comfort no, sa buhay. Lahat yan. Ipokrito na lang magsasabi na hindi ko hinahangad yan. No, at some point in a human being's life,
no, ng isang tao. At some point, hinangad yan, no? Maaaring in the course ng kanyang paglalakbay sa lupa, itinakwil na yan. Pero sa isang bahagi ng buhay, hinangad yan. Walang makapagsasabing hindi. Yan, bibihira, talagang rare, no? Yung simula pagkabata. Wala na. Walang, walang effect sa kanya yung kinang ng mga bagay, no? Yung dead ma lang. Sabi nila, dead ma lang. Yung ganun, no? Walang tao. Kung meron man talaga, ibibihira lang, no? Pero ang karamihan, lahat yan nahahanga rin. Hanggang sa kung saan man ang ibigay na comfort sa buhay. Kahit naman po ako, no? Hinahangad ko rin na maging maayos ang buhay ko, no? Bagamat ako ay mas maswerte na di hamak sa karamihang mga tao, no? May maayos na natitirhan, may nakakain araw-araw. Siyempre, mas marami pang mas comfortable ang buhay sa akin. Pero pag tiningnan ko naman, marami pa naman ng mas hindi pinapalad kaysa sa akin, no? Kumbaga, hindi ako pwedeng magreklamo ng ganito, ganyan, sapagkat mas marami pa yung mahirap. No? Nasa middle class ako. Wala ako dun sa upper class. No? Pero, being in the middle class, marami pa sa lower class. Yun kasi yung pinaka-base ng lipunan, ano? Sa tatsulok in a triangle, you will see that the most number of people are in the base. No? Sila yung mga talagang hirap. So ngayon, sabi ni Faustina, ipinakita sa kanya, ipinaunawa sa kanya ng Panginoon na yung mga bagay na yan ay even the greatest, no? Yung pinakamatinding bagay possible. Pinakita sa kanya na naglalaho yung parang bula. Dito naman, disappears like smoke. Pero sa Tagalog, ang sinasabi natin, naglalahong parang bula. Isang malaking lobo, no? Isang malaking bula. Pagkatapos niyan, nagaano, pumuputok, sumasabog, nawawala. At hindi nakapagbibigay ng kalayaan sa isang kaluluwa. Again, a soul is considered in prison again, no? Nasa isang bilangguan o ipinatapon, exile. Hindi nga prison ang term dito ni Faustina, exile, no? Ibig sabihin pag exile ay talaga ipinatapon o diyan ka sa lugar na yan. So tayo, mga kaluluwa, we are exiled. Tayo ay in exile. Ipinatapon dito, bakit? Akala ko ba ang ating Diyos ay mapagmahal? Bakit tayo itinatapon dito? Sapagkat dito ang perfect place for us to attain holiness. Not, not in anywhere, hindi sa ibang lugar o kahit saan. Dito sa lupa, kaya tayo dito ipinatapon. Diyan ka, sinabi ng ating Panginoon sa ating kaluluwa, no? Kasi kaluluwa pa lang tayo. Galing tayo sa langit, eh, no? Kaluluwa pa lang tayo, o diyan ka, magpakahusay, magpakabanal. Yan ang plano ng Panginoon sa atin. Hindi naman sa kung ano man. So the purpose, layunin ng ating buhay, bakit tayo nandito, ay upang makamtan ang perfection, ang kadakilaan ng ating kaluluwa. Makilala natin yan, malaman natin yan. Of course, hindi natin makikita ang kadakilaan ng ating kaluluwa kung hindi natin susubukan ang lahat ng bagay na maaari o posible dito sa lupa. Bakit? E di yun na nga, perfect ka na. Bakit ka pa ipadadala o ipatatapon ng Diyos dito sa lupa? Perfect ka na pala. No? So lahat ng mga tao na kailangan ng perfection, lahat ng kaluluwa, I mean, no? Kaluluwa, let's talk about tao or the physical body sapagkat tayo ay kaluluwa.
So lahat ng kaluluwa na nandito sa lupa, na mayroong katawang lupa, nandito tayo at ang ating layunin ay ma-attain ang pinakamataas na level na posible para sa ating kaluluwa. Pinakamataas, no? Kung ano man ang abutin natin, yun na yun. Kasi ang Panginoon naman, bibigyan tayo ng paulit-ulit na pagkakataon, several chances. No? Meron din tayong unlimited ah, freedom to do whatever we want to do. We also have unlimited chances, no? Walang hanggan ang chance ang ibibigay sa atin ng Panginoon hanggang sa masumpungan natin ang sarili. O di ba kahit nga pinakamatinding makasalanan, pwedeng-pwede kang magsisi at mapatawad ng Panginoon. Pwedeng-pwede, kaya nga may divine mercy, lumapit ka sa akin at ikaw ay aking kakalingain. Yun ang sabi ng Panginoong Hesus. At ang pinakamatinding kaluluwa, makasalanan, yan ang may mas puwang sa puso nating Panginoon dahil yan ang mas nangangailangan ng. So, kung unlimited ang freedom, unlimited din ang chances. No? So, bahala na kung anong abutin natin bilang isang kaluluwa dito sa lupa. Kaya hindi tayo pare-pareho ng level. Meron katulad ni Faustina na napaka-abante. Mayroon lang isa sa lahat ng mga kaparian. May isa lamang na magiging papa. No? Hindi lahat yan magiging pope. May ilan lamang sa lahat ng nabubuhay ngayon ang magiging banal. Pero, yung mga susunod, iba ang level. Medyo mas mababa kasi konti ang merit na nakuha dahil mas konti ang nagawa nilang kabutihan. Mas marami ang nagawang pagkakamali. But then again, dahil unlimited ang chances, even after death, every soul will be given the freedom to attain perfection. No, so maglilinis yan, magkakaroon ng purging process para ganap na makabalik sa ating lumikha. Kaya again, pinatapon tayo dito sa lupa. We are in exile sapagkat kailangan nating maka-attain ng perfection. No? Lahat tayo ay isang bilanggo. Pero napakaganda ng ating bilangguan, hindi katulad ng bilangguan na talagang sikil ang kalayaan mo. Di ba ang tawag nga natin sa mga nakakulong PDL? Yan, Deprived of liberty. liberty. Yan, persons deprived of liberty. No? Ibig sabihin, nakakulong talaga, no? Hindi nakikita ang pamilya, may ginagawa sa loob, no? Walang kalayaan yan. Pero tayo, may kalayaan naman tayo kahit papaano, no? Kumbaga, nakakulong man tayo dito sa lupa, natitikman natin, nagagawa natin ng maraming bagay. So, ganun kabuti ang ating Panginoon. Ngayon, ang kailangan pa rin nating i-master. No? Master. Kasi nga alam naman natin that all these things on earth are temporary and not permanent. So, ang kailangan natin yan, matutunan, maunawaan. Katulad ng kay Faustina, sabi niya, He gave me to understand, no? Ipinaunawa. Kasi maaring alam natin, pero hindi natin naunawaan. So, yun yung kailangan nating aralin at maunawaan. That all these things, hindi, hindi ito pang matagalan. These are temporary. Maglalaho. No? At nakapapagod. Na magtrabaho kahit na gano'ng kalaki ang sweldo mo. Nakapagod. Lahat ng bagay na nakamit mo na nakakapagod. Kung gusto kong magpahinga pero wala ka namang na magpahinga, nakakapagod. Subalit kung kung isa lang daw, no? Ito maganda, 1 foot lang ang nakalapat sa paa, hindi dalawa. Kasi kapag dalawang paa mo yung nakalapat sa lupa, paano maaabot ang langit? So, isa lang, magbabalanse ka. Yung isa nasa lupa, yung isa nasa langit. Kailangan ganun. So, kailangan marunong tayong magsayaw. Kailangan marunong nating ilakad ang dalawang paa natin. Yung isa nasa lupa, yung isa nasa langit. And in the end, yung isang nasa lupa, aangat papunta dun sa langit.
dahil ang ating kapahingahan ay nasa piling ng Diyos, wala dito sa lupa. So we are supposed to be ready to go or to leave this earth. Kaya dapat isang paa lang ang nakaiapak dito sa lupa. Otherwise, kapag parehong lapat, ang hirap pumunta sa langit. Mahirap lumipad kasi kailangan mo ng lisanin ang mundo. Pero ang pareho mong paa nandito pa rin sa lupa, paano ka aangat, no? So this is very figurative, no? Kailangan, ngayon pa lang, yung isa naka-ready na, yung isang paa natin para anytime yung isang paa na nakaapak sa lupa ay maaari nating dalhin paakyat sa ating Panginoon. May we achieve that, all of us, no? Yung maayos na paglisan sa mundo kung saan naunawaan natin, nakagraduate tayo, no? Ibig sabihin nakapasa tayo, naunawaan natin kung ano ang mabuhay sa mundo na hindi nagpapahalaga sa mga bagay na pansamantala kundi sa mga bagay na panghabang buhay.